Good morning, lahat. It's a brand new day, and we're here to worship the Lord. We worship Him in spirit and in truth. Mabasa lang po ako sa Romans 8, verse 31. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave His upon for us all. How will we not also, along with Him, graciously give us all things? 34. Who is that who condemns Christ Jesus, who died or more than that, who was raised to life, is at the right hand of the Lord, and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? 39. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Hallelujah, Lord God. Totoo yung salita ng Lord. Walang makakapagpigil, walang makakapagpaliwalay, Diyos, pag-ibig mo sa amin. And we're here to celebrate your goodness and your love for us. This is our prayer, Lord. Aid us in her.
Here I am waiting, abide in me and pray. I am longing for you. Hanging in your
Panginoon, manalangin sa'yo ang puso kong mag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, lubog sa aking dalangin, kapag kailanman aking kapayapaan.
holds to wonderful His grace changes His grace, His grace, there's no sin to pay, there's no place to redeem, the cross, blessing God. There's no shame to fear, without knowing forever victory Lord. There's broken conditions, there's God that will break His grace, changes everything. By the blood of His blood, God told us and Son, His grace, His grace, His grace, His grace.
Magandang umaga po sa bawat isa at salamat sa Lord sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Nabalik na naman tayo sa GCQ kaya medyo nagkaroon po ng pagbabago ang ating setup. Muli ay narito ako sa inyong harapan sa pagitan ng ganitong pagkakataon. At hopefully ay itong this coming Sunday ay maiba na yung ating sitwasyon kasi Easter Sunday noon. Ganun pa man ay walang makakapigil sa atin para tayo ay makapagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Salamat dahil tayo po ay nasa kalayaan. At sa pagkakataon nito ay tayo po ngayon ay magbubulay ng salita ng Diyos at kung meron kayong Biblia, buksan po ninyo ito. Nagpapatuloy po ako sa pagtalakay sa tinatawag na pananaw ni Pablo patungkol sa eternity o doon sa tinatawag na walang hanggan. At ang aking teksto po ay makikita sa simple at medyo pamilyar na talata sa bawat isa sa atin. Ito po ay matatagpuan natin sa Philippians chapter 1 verse 21. Let me just read it to you at hayaan niyo po na ang Panginoon ang mangusap sa ating kalagitnaan sa ating pagkakataon na ito. Philippians chapter 1 verse 21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ulitin ko po yun. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sa Tagalog po ay, ang para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Tayo po muna ay manalangin saglit. Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na makakarinig kami ng mga salita mo. Lord, we just humble ourselves to you at nagpapasalamat kami sapagkat meron kaming masasandigan ng mga salita mo at mga pangako mo sa kabila, Panginoon, ng mga pagbabago ng mga sitwasyon sa aming paligid. Ang salita mo, Panginoon, ay hindi nagbabago. Ikaw mismo, Panginoon, ay hindi nagbabago. Sa umagang ito, hiniling po namin na turuan mo kami at hayaan mo na ang mga salita mo ay magbigay sa amin ng kalakasan at higit sa lahat, Panginoon, paglago sa aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Ikaw po maging dakilang guro po namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me start sa isang istorya. Nung ako po ay high school, ang paborito ko pong subject ay Araling Panlipunan. Medyo mga history o mga kasaysayan, hindi lamang kasaysayan ng ating Pilipinas, ng ating bansa, kundi maging tinatawag na world history o yung pangkabuuan o daigdigang kasaysayan. Isa po sa mga napasarap ako sa tawag dito sa pag-aaral ay yung tinatawag ng mga Greek mythology. Na medyo na nagkaroon po ako ng interest dito. At meron po ako isang i-share na isang Greek myth o mythology. Pagka sinabing mythology ay ito ay isang istorya lamang na myth, ibig sabihin ay hindi totoo. Meron po isang istorya doon na ang pangalan niya ay si Sisyphus. Okay? Si Sisyphus po ay siya po ay hari ng he was a figure from Greek mythology who is a king of Corinth. Siya po ay hari ng Corinto. At siya po ay talagang naging sikat o naging famous sa kanyang panliling lang ng 2 beses ng kanyang kamatayan. Hindi ko na po i-elaborate kung paano nangyari yung kanyang tinatawag na panliling lang sa tinatawag na kanyang pagkamatay. Pero dahil sa kanyang ginawang ito ay nagalit po si Zeus. Si Zeus po ay siya po ang pinaka-gods o pinaka-king of God o siya yung talagang pinakamataas sa lahat. At he was dealt with punishment. Siya po ay binigyan ng tinatawag na parusa at ang parusa po niya ay idadalin siya sa Hades, doon sa tinatawag na hell. At ang kanyang gagawin doon ay siya po ay itataas niya yung bato na bilog. He will do is forever rolling a boulder up
hill in the depths of Hades. So pagka naitaas niya yung bato, imaginein po ninyo, ang gagawin niya, itataas niya yung bato doon sa hill, pagkatapos ay gugulong yung bato, tapos ang gagawin niya, bababa uli siya, iro-roll niya uli, itataas niya po uli yung bato, at pagkatapos po ay babagsak yung bato uli, forever niya itong gagawin. Wow! Kung kayo po ay si Sisyphus, ano po ang magiging kaisipan nyo? Siguro sasabihin nyo, nakakapagod. Tama? Nakakapagod sa mga tiga-Teresa. Para bang pagka ginawa mo ang isang bagay, paulit-ulit na ginagawa mo ang isang bagay, ano ang purpose ko doon? Ano ang layunin ko doon? Meron ngang tinatawag na, kung tawagin ay Sisyphean task, kung tawagin. Ito po ay hango sa kay Sisyphus. It was described as a task, as seemingly endless and futile. You keep doing it, but it never gets done. The word comes from the name of Sisyphus, a character in Greek mythology who was punished by being forced to continuously roll a boulder up a steep hill. In other words, ito pong, kung tawagin po yung Sisyphean, ay isang uri ng gawain na kung saan ay walang katapusan at walang tawag dito, nakakapagod at baga sa ano ay kahangalan ang iyong ginagawa. Paulit-ulit mo itong ginagawa pero hindi ito natatapos. At again, ito po ay hango sa story ni Sisyphus, isang Greek character na kung saan ay pinarusahan, na kung saan nga, yun nga ang kanyang ginagawa. Let me ask you a question. Bakit ka nabubuhay? At para saan ka nabubuhay? This is not a simple question, kundi kailangan na masagot tayo ito in line with the biblical truth. Ito po ay kinakailangang sagutin na dapat sagutin ito sa tamang kaparaanan, sa tamang perspektibo na patungkol na merong kinalaman sa Biblia o sa biblical. Si Apostol Pablo, sabi ni Apostle Paul, ang kanyang buhay is to live for Christ. Okay? For Apostle Paul, to live is for Christ. And so, kaya nga sinabi niya doon sa Philippians chapter 1, verse 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Para sa kanya, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. At kung titingnan ninyo, ang kanyang buhay ay dun lamang umiinog. Pero hindi po katulad ni Sisyphus na walang katapusan o kaya naman para bang walang pakinabang o baga sa ano ay sayang ang buhay, pero para kay Apostol Pablo, ang kanyang buhay ay nakainog o nakasentro sa ating Panginoong Hesus, kay Kristo. At dahilan po doon ay iyon yung tinatawag na meaning of life. Ito po yung tinatawag na kahulugan ng buhay. Na ang kahulugan ng buhay ay dapat ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, mga kapatid, na walang makakapagbigay sa atin ng satisfaction. Yung spirit natin, hindi po ito masasatisfy ng lahat. Ang katawan, pagka kumain ka lang at talagang nagutom ka o kaya nauhaw ka, iinom ka lang o kaya kakain ka lang o kaya magpapahinga ka lang, pagka ikaw ay napagod, pagka naman ikaw ay nagutom, kakain ka lang. And that satisfy our body. Okay? So, nagkakaroon po ito ng satisfaction yung ating katawan. Ang soul po naman ay, yung ating soul ay nabibigyan din ng satisfaction. Halimbawa, kung ikaw ay nalulungkot, makinig ka lang ng mga music na magbibigay sa iyo ng tinatawag na energy, o kaya naman pagka ikaw ay nalulungkot, bigyan ka lang ng isang bagay, sasaya ka na. Okay? So yung soul ay can satisfy also through maraming mga bagay, maraming kaparaanan. Pero alam niyo po ang spirit, which is the Lord gave the Spirit sa lahat ng may buhay o sa lahat ng mga tao. At ang tanging makakapag-satisfy lang nito ay walang iba kundi si Jesus. Sapagkat yung Espiritu ay naglagay siya sa Espiritu natin ng tinatawag na kahungkagan.
Ano po yung kahungkagan? Yung tinatawag na emptiness. And that emptiness, only God can fulfill, can fill it. Tanging ang Diyos lamang, tanging si Jesus lamang ang makakapagbigay ng kapunuan. Kaya kahit ano pong gawin ng tao, hanapin niya ang kasiyahan sa maraming mga material na bagay o sa kalayawan o sa tinatawag na kaligayahan ng mundo, the Spirit cannot satisfy. Only Christ, only God can satisfy and can fill the emptiness in our spirit, in our life. At kapag ang Panginoon ang naging sentro ng iyong buhay at ang Panginoon ang naging naghari sa puso mo at sa buhay mo, satisfy ka na in a sense na talagang yung spirit mo ay nagkaroon ng tinatawag na fulfillment, nagkaroon ng tinatawag na hindi na emptiness kundi na punuan na. Ito po yung nangyari kay Pablo. Si Pablo ay nakaranas ng tinatawag na satisfaction in the spirit, in his spirit, kasi nakilala niya ang Panginoon doon sa daan ng Damascus, na kung saan ay talagang ang akala niya ay meron siyang pagkakilala sa Diyos, siya ay isang reliyosong tao. Pero nakita pala niya na ang buhay ay hindi nakainog doon sa reliyon, kundi ang buhay ay nakainog sa relasyon natin kay Kristo. Mga kapatid, congrats po. Ako po ay natutuwa kung kayo ay merong pagkakilala sa ating Panginoon, meron kayong personal relationship with Christ. At that makes sense, mga kapatid. Ito po yung tinatawag na meaning of life, yung nakilala natin si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Si Apostol Pablo, para sa kanya, sabi niya, "For to me, to live is Christ." Let me give you konting background lang ng Philippians, chapter ng Philippians, kung bakit niya at paano niya isinulat ang Pilipos. Ang context po nito ay si Apostle Paul he was imprisoned in Rome and waiting trial before Caesar o King Caesar for insurrection. Siya po ay nag-aantay lamang ng tinatawag na paghatol na gagawin sa kanya ni King Caesar, sapagkat ang kanyang case ay kung tawagin po ay insurrection. Ano po yung insurrection? Yung ikaw ay nagre-rebelde sa pamahalaan. At ito pong si King Caesar ay talagang kilala po natin, kilala po sa Biblia na very rude, at hindi lamang rude kundi talagang mabagsik kung tawagin. He can punish death sa mga tao, lalo na doon sa natitreten yung kanyang kaharian. And so somehow, si Paul ay medyo alanganin. Yung baga sa ay hindi niya alam kung siya ay mabubuhay pa o mamamatay. At ito rin po ang concern ng mga Christian churches during those times. Hindi lamang sa Philippian church, kundi kahit sa Ephesian church at maging sa mga nakasama niya sa mga paglilingkod katulad nila Timothy, nina Barnabas at ng ilang pang mga kilala sa Biblia. Ang tanong nila ay, will Paul survive? Will Paul live or will he die? Yung bang parang ang Paul is faced with the real possibility of losing his life for his faith in Christ. Alam niyo yung hindi mo alam kung mabubuhay ka pa o mamamatay ka na. Nasa sitwasyon po ng ganon. Marami po tayong mga cases na gano'n na talagang hindi natin alam kung ano yung mabubuhay pa ba o mamamatay na. Napakahirap po yung sitwasyon na yan. And Paul sees his life in the perspective of eternity. Whether he live or die, it is a win-win situation para sa kanya. Para bang sinasabi niya, ano ngayon kung mamatay ako? Ano ngayon kung mabuhay ako? Sabi niya, kung mamamatay ako, kung mabubuhay ako, I will live my life for Christ. At kung mamamatay ako, pakinabang. If I die, sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Yung bang para sa kanya, ang kamatayan, pakinabang. So sabi niya sa mga tiga-Pilipos o sa mga tiga-Philippian church ay kung mabubuhay ako,
mabubuhay ako, maglilingkod ako sa Panginoon. Patuloy akong maglilingkod sa inyo. Maglilingkod, ibibigay ko yung the rest of my life for Christ. Pero, sabi niya, kung ako ay mamamatay, pakinabang, sapagkat I will meet my Savior, my Lord, my Master. Para sa kanya, hindi siya takot kung ano man ang sitwasyon ng kanyang pinagdadaanan. Alam nyo, sa ating sitwasyon ngayon, hindi natin alam kung anong mangyayari. Marami pong mga lumalabas na mga new variant ng COVID. Sabi nga doon sa aking nabasa, ay merong nakapasok sa London o sa UK ng tinatawag na Filipino variant ng COVID. Ipinangalan po nila ito sa Pilipinas, Filipino variant, na kung saan ay matindi raw. Wow! Ang mga Pilipino talagang sikat, matindi ang ating pangalan. Pero nakakalungkot kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Sabi nga nila, dapat ay okay na to. 1 taon na tayo na naging nag-lockdown o 1 taon nang nag-anniversary na tayo ng lockdown. Pero ngayon, bumabalik uli na parang iniba lang ang pangalan. Naging bubble lang yung tinatawag na instead of lockdown. Hindi po natin alam kung anong mangyayari. Even the future ay hindi po natin alam. Sabi nga, kung mauhula lang natin ang kinabukasan, maganda, no? Napakaganda ito kung mauhulaan. Pero walang nakakahula. Kaya nga, yung mga predictions, kung tawagin, ay either can be wrong or either tumama o kaya naman ay magiging mali. And that's only predictions o yung tinatawag na hula. Kaya nga hula. Hindi po natin alam. Just like the Apostle Paul. Pero kahit sa kabila ng hindi niya alam ang magiging sitwasyon niya, his faith, his trust is in God. Kaya wala ho siyang pagkatakot. Para bang sinasabi niya, I can face tomorrow. Because Christ lives in me, I can face tomorrow. Mga kapatid, ano man ang sitwasyon po natin ngayon, ano man ang pinagdadaanan yung sitwasyon, hindi nyo alam kung anong mangyayari. Dumaan kayo sa matinding pagsubok ng inyong buhay, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari at mangyayari pa. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot, sapagkat ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, He will never leave us nor forsake us. Para kay Apostol Pablo, ang kanyang pananaw sa buhay dito sa lupa at maging sa eternity was founded in Christ. Mga kapatid, ang kanyang pananaw sa buhay dito sa mundong ito at sa buhay na walang hanggan o doon sa eternity, nakapundasyon kay Kristo. At ito po ang napakaganda kay Apostol Pablo. Para sinasabi niya, for to me, again, sasabihin ko po sa inyo, for to me to live is Christ and to die is gain. Ano po ang ibig sabihin niya when Paul tells us, when Paul said, for to me to live is Christ? What does it means for Paul to live is Christ? Alam niyo, parang sinasabi ni Apostol Pablo rito na my whole life is in Christ. Pag samasamahin niyo, the sum and the substance of my life is in Christ. There is nothing in my life that is outside living for Christ. Para bang sinasabi niya, everything in my life is under the Lordship of Christ. Napakaganda, no? Sana magaya natin si Pablo. Kaya nga sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. Ang tindi ng kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay talagang pinapailalim niya doon sa lordship ng ating Panginoon. Everything, parang sinasabi niya ako sa Pablo, everything in my life is under the lordship of Christ. At lahat ng kanyang, alam niyo, lahat ng kanyang meaning ng life o yung tinatawag na essence of life ay na kay Kristo. Parang pagka sinabi niya, parang pagka tinignan mo yung kanyang puso ni Apostol Pablo at tinignan mo yung tinatawag na epicenter ng kanyang puso, there you can find Jesus Christ is dominant living within Paul. Yung talagang si Kristo yung kanyang nasa sentro ng kanyang puso.
Christ was the goal of his life, the motive of his action, the driving force, the heartbeat of his soul, and the source of his strength. Yan ang kanyang buhay. Sana nga ay talagang magaya natin si Apostol Pablo. Kaya nga sinabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Pero alam niyo, dumating sa buhay ni Pablo, mayroong pangyayari sa buhay ni Pablo na hindi si Kristo yung naghahari sa kanya. He came to know Jesus Christ doon lamang sa daan ng Damascus. At dahil lang doon sa kanyang nakatagpo niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng isang personal relationship with Christ. Nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. There was a 180-degree change in his life. I-review ko lang sa inyo yung natalakay ko na nakaraang linggo at para magtuloy-tuloy ako sa pagtalakay doon sa ano ba ibig sabihin ni Apostol Pablo nung sinabi niya yung for to me to live is Christ. Una, his purpose in life is Christ. Ang kanyang layunin ng kanyang buhay ay si Kristo. Talagang baga sa anong umiinog ang kanyang buhay, ang kanyang dahilan ng kanyang paggising, ang dahilan ng kanyang ginagawa, ang lahat ng kanyang ginagawang ministry o paglilingkod sa tao at paghahayag ng salita ng Diyos, ang kanyang dahilan ay si Kristo. Number 2, nung sinabi niya, for to me to live is Christ, ang ibig sabihin po niya doon ay his priority is in life is Christ. Ang kanyang prioridad ng kanyang buhay ay si Kristo. Yung bang number 1 ang Panginoon sa kanya. Pagka sinabi number 1, number 2 lang ang lahat, number 3, number 4 lang ang mga bagay na maaaring hindi si Kristo. Ang number 1 sa kanya ay si Kristo. Pangatlo, na sinasabi niya na kapag pagka sinabi niya for to me to live is Christ, his passion in life is Christ. Yung kanyang, alam niyo yung kanyang passion, yung kanyang damdamin, yung kanyang gustong gawin, yung kanyang gustong mga goal na gustong gawin niya, at ano yung nagbibigay sa kanya ng fire o yung apoy ay walang iba kundi si Kristo. Marabang sinasabi niya, ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ay si Kristo. Pang-apat na kapag sinabi niyang for to me to live is Christ, his pattern in life is Christ. Ang kanyang padron ng kanyang buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Nabanggit ko na nakaraang linggo na pagka sinabing padron ay ibig sabihin po ito yung moldehan o pang-mold. At ang gagawin mo ay kung ito man ay sa pag-pattern ng isang damit, gugupitin mo siya doon sa tinatawag na padron na kung saan ay ibinigay. Pagka sinabi kong pattern, nung sinabi niyang for to me to live is Christ, ang kanyang ginagaya, ang kanyang example ng kanyang buhay ay walang iba kundi si Kristo. Ang kanyang, the pattern of his life is Christ, which is to say, everything in Paul's life must be an imitation of Christ. And pagka sinabi kong, pagka sinabing pattern, ay ito po yung nanggaling sa salitang mimeo. O kaya naman, ay kung tawagin ay carbon copy. Alam niyo yung carbon copy, minsan ang ginagawa, sino kamukha nitong bata? Okay? Sasabihin natin ay carbon copy yan ng kanyang tatay. Parang itsura ng tatay o kaya itsura ng nanay. Ganun ang kanyang buhay. Everything in life sa buhay ni Apostol Pablo must be patterned in Christ. At yung kanyang ginagawa, yung kanyang iniisip, yung kanyang tawag doon, sinasabi, ay talagang nakapattern sa ating Panginoon. Panglima, na anong ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niya na for to me to live is Christ. Ang kanyang ibig sabihin noon ay his partnership in life is Christ. Ang kanyang partner sa buhay niya ay walang iba kundi si Kristo. Ano po ibig sabihin niyan?
In other words, Paul lived in close fellowship with the Lord Jesus Christ, and that is because Christ lived within him. Yung kanyang buhay ay talagang meron siyang malalim, meron siyang malapit na ugnayan sa ating Panginoong Kristo. Yung kanyang relasyon sa ating Panginoon ay pinapahalagahan niya. Binibigyan niya ito ng pagpapahalaga. The living Christ, by His Spirit, live in Paul, and Paul longed to know Christ more and more each day. Kaya nga nasabi niya doon sa Philippians chapter 3 verse 8, the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. Para ba sinasabi niya, wala nang hihigit pa, wala nang mahalaga pa sa buhay ng tao, sa buhay ko. Para ba sinasabi niya, Apostol Pablo, sa buhay ko ay ang makilala ang ating Panginoong Kristo more and more. Kaya nga sinabi niya sa Philippians, I want to know Christ, the power of His resurrection. Gusto kong makilala si Kristo nang higit pa sa buhay ko. And when Paul says to know Christ, he means to have intimate personal relationship with Christ. Kapag sinabi niya, I want to know Christ, ibig sabihin po ni Apostol Pablo, gusto niyang magkaroon ng intimate, isang matinding relationship with Christ. Kamusta na po ang inyong relasyon sa ating Panginoon? Meron po tayong mga degree of relationship sa ating mga pamantayan. Minsan, pagka hindi mo talaga kakilala, kung tawagin yan ay acquaintance lang. Pagka talagang friends mo, kaibigan mo siya. Okay? Pero iba po yung close friends. Yung tinatawag na talagang kasanggang dikit mo. Yung bang alam mo ang kanyang buhay, alam mo din niya ang kanyang buhay, at talagang naroon na meron kayong kasiyahan sa inyong relasyon, hindi lamang bilang isang kakilala o kaibigan, kundi talagang close friend. Alam niyo, ito yung gusto niya po sa Pablo, yung gusto niyang makilala pa ng lubusan ng ating Panginoon. Oo, kilala siya ng ating Panginoong Kristo, pero gusto niya na makilala pa niya ng lubusan ng Panginoon. Again, it is not merely that he know about Christ, kasi marami pong mga tao kilala lang si Kristo dahil siya ay kilala lang si Kristo intellectually as a historical figure. Parang si Kristo yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung Kristo na napako o pinako doon sa krus ng Kalbaryo, at ito yung Kristo na kung saan ay yung bang kilala lang natin historically. Marami pong mga taong ganyan. But yung pagkakilala ni Pablo kay Kristo, hindi lamang historically. Oo, maaaring naikwento niya sa kanya about Christ, pero nakatagpo niya ang Panginoon in a personal way doon sa tinatawag na daan ng Damascus. At nagkaroon siya ng tinatawag na experientially, o yung tinatawag na karanasan sa kanyang personal involvement and relationship with Christ. Alam niyo, ito yung tinatawag na personal relationship with Christ. Napakasarap po na meron kang talagang personal na ugnayan sa ating Panginoong Kristo, na alam mo at tiyak mo na siya ang buhay mo, siya ang Panginoon mo, at tiyak mo at titiyak mo na ikaw ay kanyang anak. Ito yung gusto ng Panginoon din sa bawat isa sa atin. Christ is longing for relationship. Kaya nung sinabi niya doon sa krus ng Kalbaryo ng one of the 7 last words na sinasabi niya, nauuhaw ako. He was not pertaining to a certain drink, so yung tinatawag na mga iinumin o kaya ay tubig, kaya siya nagsabi ng gano'n. No, he was not only, or he was not saying na, uy, painumin niyo ako ng tubig. No, yung tinatawag na thirst ng ating Panginoon doon ay thirst for relationship. Mga kapatid, are you willing to know Christ more? At kung kayo po ay wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon, why not try? Why not
say to the Lord, Lord, I want to know you. Gusto kitang makilala. Gusto kitang maranasan. At kapag naranasan natin yung tinatawag na personal relationship with Christ, magkakaroon po tayo ng meaning at essence ng ating buhay. Pang-anim, at dito ako magtatapos. Nung sinabi ni Pablo na for to me to live is Christ, ang ibig sabihin niya noon ay His power in life is Christ. Ang kanyang kapangyarihan ng kanyang buhay, ang kanyang kalakasan ay walang iba kundi si Kristo. Paul knows that he can follow Christ. Makakasunod siya sa ating Panginoon. Pero kinikilala niya only in the strength that Christ provides. Makakasunod lamang si Pablo kay Kristo kung siya ay bibigyan ng kalakasan ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo, napakahirap pong sumunod sa ating Panginoon. Sabi nga nila ay napakahirap maging Kristiyano. Oo, napakahirap maging Kristiyano. Totoo po yan. At diyan tayo nag-i-struggle. Pero naunawaan ni Pablo yung sikreto kung paano siya nakakapag-sustain ng kanyang pananampalataya, ng kanyang lakas. Ang kanyang lakas ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who give me strength. Okay? Again, sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil si Kristo ang nagpapalakas sa akin. Oo, nakaranas si Pablo ng panghihina, nakaranas si Pablo ng mga failures sa buhay. Pero alam niyo, ang kanyang goal, ang kanyang motivasyon ay si Kristo ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Mga kapatid, wala kayong makikita ng lakas na makukuha sa iba. In fact, may maraming ang mga nadidismaya, nadidiscourage. Kasi imbis na makaranas sila ng kalakasan sa mga malalapit niya sa buhay o doon sa mga kapamilya niya o kaya naman gusto niya makaranas ng suporta sa kanyang pamilya pero na-discourage o na-dismaya kasi mismo ang pamilya pa ang nagbibigay sa kanya ng kahinaan o nagbibigay sa kanya ng tinatawag na dahilan ng failures. Today, in this world, mga kapatid, you cannot rely on people. You cannot fully trust on people. May mga ilan lang na mga talagang mga tao tayo o mga kapamilya tayo talagang susuportahan tayo all the way. Pero marami tayong nakikita na kahit pamilya na inaabandon na. Kahit pamilya na ay initsupwera, kahit pamilya ka na ay talagang hindi ka pa susuportahan. Pero si Apostol Pablo na unawaan niya, madidismaya ka sa tao, pero sa Panginoon, hindi ka mabibigo, hindi ka madidismaya. Kaya sabi niya, again, I can do all things through me strength. Napapagod ka na ba? Ikaw ba ay pagod? Ikaw ba ay nakakaranas ng discouragement coming from people? At ikaw ay humaharap sa mga matitinding mga pagsubok ng iyong buhay. At kuminsan ay nawawalan ka ng lakas. Ang Panginoon, si Kristo, sabi niya po sa Pablo, for to me to live is Christ. Ibig sabihin noon, si Kristo ang kanyang kalakasan. Kumuha po kayo ng lakas sa ating Panginoon. Pray to the Lord and put your trust in God. At hayaan ninyo, sabihin ninyo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. At ang sabi ng Biblia, ang sino mang lumalapit sa Kanya ay kailanman hindi niya bibiguin. Bibigyan ka ng kalakasan. At ang sabi ng napakarami tayong mga passages sa Biblia na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, kapag tayo ay humingi ng lakas, kapag tayo ay napapagod, kapag tayo ay talagang nagkakaroon ng discouragement sa buhay, kapag lumapit tayo sa Panginoon, ang pangako niya sa bawat isa sa atin ay ang Kanyang kalakasan ay ipapagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Pagod ka na ba? Humingi ka ng lakas sa ating Panginoon. For to me, to live is Christ,
and to die is gain. Let me ask you a question. Are you willing to live for Christ? Tayo ba ay willing ba tayo na mamuhay para kay Kristo? Si Apostol Pablo is not willing. He is more than willing to live for Christ. Kaya nga hindi niya alam kung mamamatay siya o mabubuhay siya. Pero palagi niyang sinasabi, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ano po ibig sabihin niya Apostol Pablo? Ang ibig sabihin niya Apostol Pablo, nung sinabi niya na for to me to live is Christ, his purpose in life is Christ. His priority in life is Christ. His passion in life is Christ. His pattern in life is Christ. His partner in life is Christ. And his power or his strength in life is Christ. Ang dalayan ko po sa bawat isa sa atin, mamuhay tayo ng katulad ng sinabi ni Pablo, for to me, to live is Christ. The goal and the essence of our life, the meaning of life is centered in God, in Christ alone. Dalayan ko po sa bawat isa sa inyo, ano man ang inyong nararanasan ngayon, ano man ang sitwasyon ng inyong buhay, palagi niyong sabihin, si Kristo ang aking buhay. Si Kristo ang lahat sa buhay ko. Katulad ng ginawa ni Pablo. Ito pong darating ng mga araw ay hindi natin alam ang mga sitwasyon, ang mga buwan na maaaring hindi natin alam kung magpapatuloy. Kabubuhang mga teachers o yung pong mga teachers mo dito nagnanais na talagang magkaroon ng face-to-face na class. O talagang lahat naman tayo nagnanais na maging normal na ang buhay natin, babalik doon sa dati nating ginagawa. Whether hindi man mangyayari yun o mangyayari man, ang mahalaga po ay kumapit tayo, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Keep on trusting Christ. Keep on living for Christ. Gusto ko po kayong ipanalangin. Gusto ko po kayong idulog sa ating Panginoon. At hayaan natin na ibigay natin ang lahat-lahat sa ating buhay. At sabihin natin sa Lord, Lord, gusto ko, or to me, to live is Christ. At kung ano man ang sitwasyon ng inyong buhay, gusto ko po rin kayong ipanalangin. Pwede mo ba na ang bawat isa ay pumikit at tayo po ay manalangin saglit? At gusto ko po kayong ipanalangin. At tayo po ay magtalaga ng ating buhay sa ating Panginoon. Bago po ako manalangin, gusto ko po magkaroon muna kayo ng pagkakataon, ng opportunity. Bibigyan ko po kayo ng opportunity para makapag-pray kayo. Sabihin niyo lang sa simpleng panalangin, Lord, gusto ko yung aking buhay ay para sa iyo. Ibinibigay ko po, Panginoon. Isinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Ano man ang sitwasyon, ano man ang aking mga pangyayari sa buhay ko, Lord, let your will be done. Ikaw ang maghari sa buhay ko ngayon at magpakailanman. Okay. Tayo po lahat tayo mo ko at bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para manalangin at pagkatapos po yan, mananalangin po ako. Dakilang Diyos, salamat po dahil naipahayag ko ang iyong mga salita sa simpleng kaparaanan. Alam ko po na hindi babalik ang iyong mga salita ng walang kabuluhan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay may pakinabang. Ang salita mo, Panginoon, ay buhay. Kung kaya ang aking dalangin sa mga narinig namin mga salita sa umaga po ito po ay magbigay ng buhay sa puso po namin at sa kabuuan, Panginoon, ng aming buhay. At aming sinasabi, Panginoon, sa umagang ito, for to me, to live is Christ. Panginoon, para sa akin ang mabuhay, para sa amin ang mabuhay ay kay Kristo. Lord, tulungan mo po kami na maunawaan po namin ito ng malalim na kaparaanan at magdulot ito, Panginoon, ng pagbabago sa buhay po namin, pagbabago sa pananaw namin ng patungkol, Panginoon, sa hindi lamang living here on earth, but living
in eternity. Yung aming view, yung aming pananaw, yung aming perspektibo sa eternal ay magkaroon po ng pagbabago. At ito po pagbabago ito ay nakailog, Panginoon, sa iyo. Kaya narito kami, nagtatalaga ng aming buhay sa iyo, aming dalangin. Ikaw po ang maghari sa buhay po namin. Ikaw ang maging Panginoon, maging master ng aming buhay. At ikaw ang maging sentro, Panginoon, ng aming buhay. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pagtatalaga sa umaga po ito. At anuman ang mga pinagdadaanan ng iyong mga anak, dinideklara ko, O Diyos, ang kalakasan mo, ipapagkaloob mo sa bawat isa sa kanila. At kung sila man, Panginoon, ay dumadaan sa matinding pagsubok ng kanilang buhay, let your strength be upon them, Lord. At maranasan nila, O Diyos, ang kasiglahan, kasiyahan, ang pag-asa at kalakasan, Panginoon, na mabuhay. At anuman ang kanilang sitwasyon, Lord, alam namin na ito'y kalooban mo at ang pinakamabuti, Panginoon, ay iyong ipapagkaloob sa bawat isa po sa amin. Lord, I declare blessing sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa umaga po nito at ikaw, Panginoon, ang magpapala at tutugon ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Kaya ngayong araw na ito po ang aking dalangin, aming dalangin. Tinatalaga mo muli namin na sa iyo ang aming buhay. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa. The Lord bless you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa lahat po ng mga naging online viewer po natin. The Lord bless you. At hayaan po ninyo na maranasan ninyo sa buong isang linggo ito, pag-iingat ng Panginoon at ang proteksyon ng Panginoon laban sa anumang mga virus o anumang karamdaman. Let God strengthen you sa lahat ng mga pagsubok na inyong pong naranasan. Tayo po yung magwakas sa panalangin at sa benediksyon. Salamat po, O Diyos, sa wagang ito na pinagkaloob sa amin sa linggong ito na iyong pinagkaloob. Bagaman kami po ay nasa GCQ o sa sitwasyon na medyo hindi po namin alam ang mangyayari. Pero Lord, pinapagkatiwala po namin sa iyo ang aming isang linggo. Ingatan mo po kami. Ikaw mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. Ikaw ang pumatagpo ng kanilang mga pinansyal at material na bagay. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang buhay upang sa ganoon, Panginoon, sila po ay magamit mo sa iba't ibang mga kaparaanan. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang bawat mga pamilya po namin, hindi lamang na naririto sa bansa Pilipinas, kahit po yung aming mga pamilya na nasa ibang bansa, nasa Taiwan, nasa Saudi, nasa Amerika, nasa UK, at sa iba pang paning, Panginoon, ng bansa. Pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, hawakan mo ang Panginoon ng kanilang buhay. At sa umagang ito, aming muli tinatalaga sa iyo ang aming buhay, itong isang linggo namin. At ngayon, tanggapin ang bawat isa ang mayamang pag-ibig at pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na magliligtas ng Panginoon sa Kristo at walang sawang pagpisan ng Banal na Espiritu ang sunsumang atin, ngayon at magpakailanman ng ating magsabi na Amen. Magandang umaga po sa bawat isa muli. The Lord bless you.